Bago ang lahat, nung nakaraan, committed pa rin di umano ang San Antonio kay De'Aaron Fox bilang starting point guard nila after ng lackluster playoff run. Hindi lang yun sa finals, naging laman din ng mga write-ups itong si De'Aaron Fox na mahirap di umanong pagsabayin ang tatlong point guard sa roster ng San Antonio, lalo na yung isa meron pang future. Sinabi pa doon na si De'Aaron Fox ang technically franchise point guard pa rin ng Spurs dahil sa kanyang max contract na mahigit 200 million. Hindi siya mailalagay sa 6-man position. Pride na lang di umano ng coaching staff na ilagay talaga siya sa starting unit. Andun din na meron di umanong demand si Dylan Harper na ilagay siya sa starting unit for next season. Na sinasabi ngayon na parang naging problema dati ng Thunder kay Harden kasama si KD at si Westbrook. Pero yung kay Harden kasi iba sitwasyon niya. Ang problema noon sa kanila, kontrata ni Harden. Hindi kasi siya mabigyan ng max contract kaya napilitang i-trade ng OKC. Hindi talaga starting position yun. Kaagaling lang din ni Harden at ng OKC ng NBA Finals bago siya nalipat ng team sa Houston. Si Harper naman napagkamalan pang si Jared McCain sa isang clip na ang sinasabi ngayon, hihingi ng demand ang kampo ni Harper sa San Antonio na siya ang ilagay sa starting unit dahil napatunayan naman niya nung finals. Loaded pa rin naman kasi ang starting unit ng San Antonio. Meron kasi mga former player at writer na nag-backup talaga kay Harper. Base nga kay Chandler Parsons dati, kapag binigyan ng parehas na minuto, si Harper katulad ng kina Flagg at Nupel, parehas lang din ang result. Nangyari naman sa playoffs at finals. Based naman kay Joe Johnson, may pagka James Harden yung talent ni Harper, halos parehas ng size at situation. Ginawa na rin ang trade rumor si Harper papuntang Utah Jazz kapalit ni Lauri Markkanen. Proposal lang naman yun ng mga analyst. Ay madami mga proposal na ginawa dati yung mga analyst regarding sa trade, yung iba kinaagat ng mga team. Pero kung si Markkanen lang din ang kapalit, lugi ang San Antonio dun dahil lalo sila mababaon sa tax apron. No sense din yung mga trade rumors na yon para kay Harper kasi ang kailangan ng San Antonio magdagdag, hindi magpalit sa kanilang roster. Nadamay pa itong si Dylan Harper kay De'Aaron Fox. Alam na kasing babanatan siya ng mga analyst buong off-season, kaso mas matunog ngayon ang pangalan ni Harper kaya dinamay siya. Lalo na yung demand na gusto niyang makuha ang starting position kay Fox na malabong mangyari yon kung hindi matitrade. Pinagmulang kasi noon si Devin Vassell dahil sa sinabi niyang frustrated si Harper sa kanyang role at minutes buong season sa San Antonio. Hindi yun rumors dahil mismong galing yon sa interview ni Devin Vassell after ng finals. Tapos sinundan pa ni Tracy McGrady na si Harper ang dapat ilagay sa starting unit na part na ng media sa T-Mac ngayon. Kaya sinakyan ng iba, ginatasan ko naman. Agad din sumagot ang tatay ni Harper na di umano hindi totoo na humihingi si Harper ng demand sa San Antonio na siya ang ilagay sa starting unit. Tigilan di umano ang ganong mga balita. Pero yung pamilya ni Harper merong feud sa mga insider lalo na kay Woj dati dahil naunahan ni Woj na i-announce kung saang college team pupunta si Harper imbes na i-announce ng pamilya di umano ni Harper. Ito yung kinall out dati ni Dylan Harper Sr. si Woj. Na after kasing sabihin niyang hindi totoo yung nangyari na nagdidiman si Dylan Harper lalo tuloy lumala, papasok palalo ng free agency. Loaded na mga guards yung San Antonio. Ngayon, iniintay kung sino ang makukuha nila sa draft at lalo na sa free agency market. Mahaba pa yung off-season. Hindi alam kung mape-pressure ang San Antonio at kung pagdating ng free agency, merong team ang magkaka-interest kay De'Aaron Fox. Yun lang naman ang iniintay ng San Antonio, yung kukuha ng kontrata niya. Kaya mahaba rin yung sasakyan ni Harper kasama itong si De'Aaron Fox pagdating sa mga report at rumors hanggang sa lumala pa yan bago dumating yung August or September. Nasa 9 days na lang din free agency na. Merong mga team ang nagsasign na sa kanilang mga team. Mga verbal agreement. Si Jordan Goodwin ng Suns nag-agree ulit na mag-i-stay sa kanila. Another contract din ang binigay kay Colin Gillespie. 48 million sa 4 na taon. Kasama din si Dillon Brooks na pwedeng bigyan ng extension at magstay sa Phoenix Suns.
Si D'Angelo Russell naman natawa sa kanya yung ibang mga analyst lalo na yung ibang teams dahil kasama siya sa Anthony Davis trade papuntang Wizards. Hindi siya naglaro at hindi siya nag-report sa team. Iniintay pa di umano ni D'Angelo na i-buyout siya ng Wizards para maka-join siya sa isang contender na team na hindi naman nangyari. Ngayon, imbes na makasali sa ibang team, itong si D'Angelo kung i-decline niya ang player option, ang ginawa niya, inaccept niya. Hindi nag-report sa Wizards si D'Angelo, hindi rin pumunta ng team at ngayon ang problema ng Wizards, anong gagawin nila sa kontrata ni D'Angelo? Kung i-retain ba nila or iti-trade? Dito di umano nakalusot ang Dallas sa kontrata ni D'Angelo. Ang pwede lang gawin ng Wizards ngayon, i-waive ang kontrata ni D'Angelo, guaranteed pa yon at mababayaran ang buong kontrata niya. Or kaya, i-buyout naman si D'Lo, mababawasan yung kontrata niya na babayaran. Ito kasi yung pinagkaiba ng waive at buyout kung guaranteed. Si CJ McCollum naman babalik ng Atlanta para sa isang taong kontrata, $21 million. Sayang din sa Atlanta Hawks kung pakakawalan si CJ. Ngayon mukhang makakalusot si Jonathan Kuminga dahil nga pinag-iisipan siyang i-trade ng Atlanta kasi takot na humingi ng malaking kontrata ang kampo niya. Andun pa kasi ang senaryo kung i-decline niya ang kontrata na meron pa kasing 8 araw bago yung deadline. Dahil humingi na mas mababang kontrata si CJ ngayon, pwedeng i-accept ng Atlanta Hawks ang kontrata ni Kuminga. Yun nga lang kung bibigyan siya ng extension. Kaya kakaiba itong si Kuminga, mahihirapan siya kung pupunta siya ng free agency market. Dahil yung ibang mga team takot na mawala sa kanila or umalis sa kanila yung isang player. Dito naman kay Kuminga, takot yung team niya na baka humingi siya ng malaking kontrata.